Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Cyril, 23 taong gulang at isang 4th year college student. Sa totoo lang, maayos naman sana ang buhay ko. Kahit papaano ay naisusurvive ng nanay ko ang tuition ko. Matagal na kasing yumao ang aking ama, kaya naman kaming dalawa na lang ni mama ang magkasama. May boyfriend po ako, Miss Love. Siya si Bren, 27 anyos at isang seaman na halos 2 taon ko na ring naging kasintahan. Mabait siyang lalaki at seryoso siya sa relasyon naming dalawa. Kaya nga kahit mahirap din ang long distance relationship, kinakaya naming dalawa. Kasalukuyang nasa barko siya ngayon nang magsimula ang lahat. Isang pagkakasala ang magagawa ko sa kanya nung magkaroon kami ng relasyon ng tiyuhin niya. 3 buwan pa lang siyang nakakaalis noon. Araw-araw naman kaming magka-chat kapag may signal siya sa dagat. Lagi niyang sinasabi na magtiis lang daw muna kami dahil gusto talaga niyang makaipon para sa amin at sa pamilya niya. At naniniwala naman ako doon. Pero hindi ko inaasahan, Miss Love, na darating ang panahon na susubukin ako ng matindi ng tadhana. Nagsimula iyon nang maaksidente ang nanay ko. Isang umaga noon habang papasok ako sa eskwelahan, tumawag ang kapitbahay namin at sinabing, "Cyril, nasa ospital ngayon ang nanay mo, puntahan mo na lang." Parang gumuho ang mundo ko noon. At dahil kailangan niyang maobserbahan at makonfine ng ilang araw, doon na nagsimula ang problema. Meron naman kaming kaunting ipon, pero napakabilis lang din itong naubos. May mga gamot na kailangang bilhin, may laboratory, pambayad sa ospital, at higit sa lahat, may matrikula pa akong kailangang ayusin, asikasuhin. Sa loob lamang ng 2 linggo, Miss Love, halos wala nang natira sa pera. Ayoko namang sabihin yun kay Bren. Alam kong nagtatrabaho rin siya ng mabuti sa barko dahil marami rin siyang obligasyon sa pamilya niya. Isa pa, hindi niya naman ako asawa. Hindi naman ako pwedeng manghiram sa kanya basta-basta, lalo't siya rin naman ang inaasahan ng kaniyang pamilya. Ilan bang kapatid niyang nag-aaral pa? Kaya naman pinilit kong hinanapan ng paraan lahat. Nag-apply pa nga ako ng part-time work. Nangutang pa nga ako sa ilang kakilala. Nagbenta pa ako ng ilang gamit ko, pati na rin ang cellphone ko. Pero kulang pa rin. Isang gabi nga noon habang nakaupo ako sa harap ng bahay, hindi ko maiwasang mapaluha dahil sa problema. Pakiramdam ko wala akong ibang matakbuhan. Doon ako napatingin sa kapitbahay namin. May ilaw pa kasi noon. Bahagi akong natigilan. Bahay yun ni Mang Arthur. At si Arthur ay tiyuhin ng boyfriend kong si Bren. Kapatid siya ng nanay ng boyfriend ko. Bunsong kapatid nila at 39 years old na. Hiwalay na rin sa asawa. May maliit siyang hardware business sa bayan. May kaya siya kung tutuusin. Mula nung high school, naging kapitbahay na namin siya dahil siya ang nakabili sa dating may-ari ng bahay na yon na ngayon ay nag-migrate na sa ibang bansa. Mabait naman siya sa akin. Kapag may okasyon kila Bren, doon lang kami nagkakaroon ng pagkakataon na magkausap. Pero hindi kami ganoon kalapit. Hindi kami close. Nagkataon lang talaga nung oras na yon, siya ang unang pumasok sa isip ko. Kinabukasan, halos kalahating araw akong nag-iisip kung lalapitan ko ba siya. Kasi nahihiya talaga ako. Pero mas malakas ang tawag ng pangangailangan. Bandang 5:00 ng hapon, naglakas loob akong pumunta sa bahay nila. Kinakabahan ang dibdib ko habang pinipindot ang doorbell. Ilang segundo lang ay bumukas ang pinto. "Cyril," nagulat siya nung makita niya ako. "Nandito ka pala, anong kailangan mo?" Good afternoon po."
Ngumiti siya. Pumasok ka muna. Umiling naman ako. Naku, hindi na po Mang Arthur. May sasabihin lang po sana ako. Napansin kong naging seryoso ang mukha niya. Ano yun? Napayuko ako. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, Miss Love, nahirapan akong magsalita. May problema po kasi kami. Tahimik siyang nakinig habang kinukwento ko ang tungkol sa nanay ko. Hindi niya ako pinutol kahit minsan. At nung matapos na ako magkwento, ilang segundo siyang hindi nagsalita. Magkahalo ang hiya at kaba na nararamdaman ko noon. Magkano bang kailangan mo? Direkta niyang tanong. Napakagat ako sa labi ko. Kahit 30,000 po sana. Unti-untihin ko na lang hong bayaran. May part-time job naman po ako pero aabutin po ng ilang buwan bago ko pumabayaran. Kung ayos lang ho. Hindi ko halos maitaas ang tingin ko sa kanya. Naku, napakalaking halaga pala. Yun ho talagang kailangan ko eh. Nagulat ako nung hindi na siya nagdalawang isip pa. Kayang-kaya ko naman yun ibigay sa'yo. Napatingin agad ako sa kanya. Parang nabunutan ako ng tinik. Totoo? Ngumiti siya ng bahagya. Oo naman. Pakiramdam ko ay may iyak ako sa sobrang ginhawa. Maraming salamat po kung ganoon. Pero akala ko tapos na ang problema. Akala ko makakahinga na ako pero hindi pa pala. Dahil maya-maya ay nagbago ang ekspresyon niya. Hindi ko maipaliwanag pero parang may kakaiba akong nakita sa mga mata niya. May katahimikan na biglang bumalot sa pagitan naming dalawa. At doon na ako kinabahan. Pero may kondisyon ako. Parang may malamig na tubig na binuhos sa akin noon. Ano po bang kondisyon? Hindi agad siya sumagot. Ilang segundo muna niya akong tingnan. Pagkatapos ay marahan siyang bumuntong hininga. Huwag kang mag-alala. Kalmado ang boses niya. Hindi naman kita pipilitin sa kahit ano. Bahagi akong nakahinga. Pero nananatili pa rin ang kaba ko. Kung ayaw mo, kalimutan na lang natin ang pag-usapan natin. Lalo tuloy akong nalito. Ano po ba yun, Mang Arthur? Napatingin siya sa malayo bago muling binaling ang tingin sa akin. Napapansin mo naman siguro. May gusto ako sa'yo. Alam mo ba yun? Hindi ko alam kung paano sasagot, Miss Love. Tahimik lang akong nakikinig. At sa totoo lang, huminto siya. Parang pinag-iisipan ang bawat salitang lalabas sa bibig niya. Hindi ko talaga inaasahang mararamdaman ko to sa'yo. Gayong alam kong nobya ka ni Bren. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Pero huwag kang mag-alala, Cyril. Gusto lang naman kitang makilala ng mas mabuti. Wala nang iba pa. Natigilan ako. Hindi ko alam kung bakit pero biglang naging mabigat ang pakiramdam ko. Hindi naman nakakabastos ang sinabi niya. Wala naman siyang ginawang mali. Pero may kung anong hindi ko maipaliwanag. Para bang may babala sa likod ng mga salitang yun. Mang Arthur. Mahina akong sabi. Ngumiti naman siya. Hindi naman kita minamadali. Tahimik ang boses niya. Pag-isipan mo. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko na siya nakita bilang tiyuhin tuloy ni Bren. Hindi rin bilang kapitbahay. Kundi bilang isang lalaking may sariling hangarin. At doon ako tunay na kinabahan. Dahil alam ko ang desperado ako. Alam kong kailangan ko ng pera. At alam ko rin na nagsisimula ng maging komplikado ang lahat. Habang naglalakad ako pa uwi, hindi mawala sa isip ko ang naging usapan naming dalawa. Sa kabilang kalsada, tanaw na tanaw ko ang bahay namin. Naisip ko ang nanay ko, ang mga kailangang bayaran, ang mga problemang hindi ko alam kung paano susolusyonan ng nag-iisa. At sa kabilang bahagi naman ng kalsada ay ang bahay ni Tito Arthur, ang tiyuhin ng boyfriend ko. Ang lalaking may kakayahang tulungan ako. Pero kapalit ng isang bagay na pakiramdam ko ay unti-unting susubok sa katapatan ko kay Bran. At habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bahay sa aming barangay,
Hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko. Hanggang saan kaya ako dadalhin ng desperasyon kong ito? Buong gabi akong hindi nakatulog matapos ang pag-uusap namin ni Arthur. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang sinabi niya. Hindi naman siya nanghingi ng kung anumang mali. Hindi rin naman siya nagbanta. Pero ramdam ko ang kapalit ng pagtulong niya. At iyon ang mas lalong nagpapagulo sa isip ko. Kinabukasan, mas lalo pang dumami ang problema. Kinausap ako ng ospital tungkol sa ilang bayarin na kailangan ng asikasuhin. May mga gamot din kailangang bilhin agad para kay mama. Habang nakikinig ako sa sinasabi ng nurse, pakiramdam ko ay unti-unting sumisikip ang dibdib ko. Pagkababa ko ng tawag, napaupo na lang ako sa sala. Wala na talaga akong ibang malapitan. Bandang tanghali, nag-message si Bren. "Kumusta ka na, babe?" Napangiti ako ng bahagya. Sa lahat ng nangyayari, siya pa rin ang nagbibigay sa akin ng lakas. "Okay lang, ikaw?" "Pagod pero kaya pa. Miss na kita." Napahigpit ang hawak ko sa cellphone ko. Miss na miss ko na rin siya. Kung nandito lang sana siya, baka hindi ko kailangang humarap sa ganitong sitwasyon. Makalipas ang ilang minutong pag-uusap, muntik ko nang sabihin ang lahat ng problema ko. Muntik ko nang ikuwento ang lahat, pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayoko mag-alala siya habang nasa gitna ng trabaho. At ayoko rin namang may masabi ang mga magulang niya sa akin. "Okay na ba si tita?" Nagsinungaling ako. Oo. Okay naman na." Mabilis siyang naniwala at lalo kong nakaramdam ng konsensya. Pagsapit ng hapon, nagpa siya akong bumalik sa bahay ni Mang Arthur. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil may kailangan ako. Nadatnan ko siyang nagdidilig ng mga halaman sa harapan ng bahay niya. Nang makita niya ako, agad siyang ngumiti. "Alam kong babalik ka." Hindi ko alam kung bakit pero parang lalo akong nailang. "Pwede po ba tayong mag-usap?" Tumango siya. Maya-maya ay nasa terrace na kami. "Anong desisyon mo?" Tanong niya. "Kailangan ko po talaga ng tulong." Hindi siya agad nagsalita. Parang hinihintay niya ang susunod kong sasabihin. "Kaya tatanggapin ko po yung kondisyon niyo." Tumango siya. "Okay, sige." Nagulat ako. Parang napakadali lang nang naging sagot niya. "Ganun lang po?" Ngumiti siya. "Ano bang inaasahan mo? Huwag kang mag-alala, Cyril. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Hindi naman ako ganun." Hindi ako nakasagot. Sa totoo lang, hindi ko alam. Ilang sandali siyang natahimik bago muling nagsalita. "Cyril, hindi kita sinasamantala. Oo, gusto kita. Pero gusto lang kitang makilala." Napayuko ako. "Alam ko po. Kung gusto mo, pwede pa tayong gumawa ng sulat, ng kasunduan. Kasunduan nating dalawa." Napatingin ako sa kanya. "Seryoso po?" "Oo naman." Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, bagya akong nakahinga. Siguro mali lang ang iniisip ko sa kanya. Siguro mabait talaga siya. Ngunit bago tuluyang mawala ang pag-aalinlangan ko, muli siyang nagsalita. "Pero may hihilingin pa rin ako." Nanigas na naman ang katawan ko. "Ano po yun?" Ngumiti siya ng marahan. "Samahan mo naman ako magkape paminsan-minsan." Natigilan ako. "Yun lang po." Parang nabasa niyang nasa isip ko. "Nakakatawa ba?" Opo, medyo." Tulad ng sinabi ko, matagal na akong nag-iisa sa Cyril. Napatingin siya sa malayo. Masarap din paminsan-minsan na may nakakausap. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Wala naman talagang masama sa hinihingi niya. Pero hindi niya hihilingin yung bagay na iyon kung hindi talaga siya interesado sa akin. Pagkatapos ng usapan namin, Miss Love, binigay niya ang perang kailangan ko. Halos manginig ang kamay ko habang tinatanggap yun. Pakiramdam ko ay nabawasan ng napakalaking pasanin sa balikat ko.
Salamat po talaga, Mang Arthur. Walang anuman ni Cyril. Pag-uwi ko sa bahay, agad kong inayos ang mga kailangang bayaran. Sa unang pagkakataon, Miss Love, matapos ang ilang linggo, nakatulog akong payapa. Walang iniisip. Ngunit hindi rin naman nagtagal ang katahimikang yun. Pagkalipas ng ilang araw, nag-message si Arthur. Kumusta na ang mama mo? Tinitigan ko ang message. Simple lang naman yun kaya sinagot ko. Mabuti na po. Salamat talaga sa inyo. Doon na nagsimula ang lahat, Miss Love. Palagi na kaming nagkaka-chat. Minsan ang pinag-uusapan namin tungkol lang naman sa kalagayan ni Mama. Tungkol sa araw-araw kong buhay. Hanggang sa hindi ko na malayang halos, araw-araw na pala kaming nagkakausap. Through chat, video call. At sapat na yon para mas makilala pa namin ang isa't isa. At habang tumatagal, mas lalo kong nakikitang iba si Arthur sa inaakala ko noon. Mabait siyang lalaki, matyaga at marunong ring makinig. Mga bagay na bihira kong makita sa ibang tao. Isang gabi nga habang nag-aaral ako, tumawag si Bren. Masaya ang usapan namin sa simula. Pero napansin niyang parang wala ako sa sarili. May problema ba, babe? Wala. Sigurado ka? Napatingin ako sa may bintana. Sa kabilang bahay, kita ang ilaw sa kwarto ni Arthur. Mabilis kong binalik ang tingin sa cellphone. Oo, pagod lang siguro. Tahimik si Bren sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita siya. Konting tiis na lang, babe. Uuwi rin ako. Napapikit ako. Mas lalo kong nakaramdam ng guilt. Dahil habang sinasabi niya iyon, may isang bahagi ng isip ko, Miss Love, na iniisip ang ibang lalaki. At ang lalaking iyon ay walang iba, kundi ang sarili niyang tiyuhin. Ilang araw pa po ang lumipas. Isang Sabado ng hapon, nagkita kami ni Arthur sa maliit na coffee shop sa bayan. Doon ko natupad ang pinangako kong kape. Wala namang kakaibang nangyari. Actually, nagkwentuhan lang talaga kami tungkol sa mga bagay-bagay, sa buhay, at sa dati niyang asawa. Ngunit habang tumatagal ang usapan, napapansin kong nagiging mas komportable na ako sa kanya. At doon, iyon ang bagay na nagsimulang magpabahala sa akin. Dahil may kung anong bagay nang nabubuo na hindi ko maipaliwanag. Habang pauwi kami, huminto siya sa tapat ng bahay. Salamat, Cyril, sa pagsama. Ngumiti ako. Ako dapat ang magpasalamat. Kahit papaano nakahinga ako ng maluwag. Nagtagpo ang mga mata namin. At sa maikling sandaling yon, alam ko, pareho kaming nakaramdam ng kakaiba. Hindi kami makapagsalita. Maya-maya ay umiwas ako ng tingin. Paano? Mauna na po ako. Sige, Cyril. Pumasok ako ng mabilis sa bahay, ngunit bago ko pa maisara ang pinto, napatingin pa ako sa kanya. Nakatayo pa rin siya sa may labas, tahimik na nakatingin sa direksyon ko. At doon ko unang naramdaman ang bagay na matagal ko nang pilit iniiwasan, dahil hindi na lang utang ang nag-uugnay sa amin. May nabubuo ng emosyon na pareho pa naming hindi inaamin. At natatakot akong isipin kung ano ang maaaring mangyari kapag tuluyan na namin tong hinarap. Lumipas ang mga araw hanggang sa naging buwan, Miss Love, pero hindi na nawala sa isip ko si Arthur. Hindi ko alam kung ano bang tatawag ko sa kanya. Tito ba? O Mang Arthur o Arthur na lang? Sa tuwing gigising ako sa umaga, may message siya. Sa tuwing pagod ako galing ng school, lagi niya akong kinukumusta. At sa tuwing naiisip ko si Bren, kasabay noon ang konsensya na unti-unting bumibigat sa dibdib ko. Mahal ko ang boyfriend ko, Miss Love. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero habang tumatagal, mas nagiging mahirap paniwalaan na simpleng pagkakaibigan lang ang namamagitan sa amin ni Arthur. At alam ko, kahit malaki ang agwat ng edad namin, nagkakaroon na siya unti-unti ng puwang sa puso ko. Isang gabi nang muling tumawag si Bren mula sa barko,
Masaya siyang nagkwento tungkol sa trabaho niya, tungkol sa bansang pinuntahan nila, tungkol sa mga plano niya pag uwi niya. Kapag nakauwi ako, babe, magbabakasyon talaga tayo. Sabi niya. Napangiti naman ako. Talaga? Oo naman. Matagal na rin kitang hindi nakakasama. Sulitin natin ang magiging bakasyon ko. Sandaling natahimik kaming dalawa. Pagkatapos ay nagsalita siya. Salamat sa paghihintay sa akin ha. Parang may kumurot sa puso ko. Dahil alam ko kung gaano siya nagtitiwala sa akin. At alam ko ring may tinatago na ako sa kanya. Nang matapos ang tawag, hindi ako mapakali. Lumabas ako ng bahay para maglakad-lakad. Tahimik ang buong barangay. Malamig ang hangin ng gabing yun. At habang naglalakad, hindi ko na malayang napadpad ako sa tapat ng bahay ni Arthur. Nagkataon namang palabas siya ng gate nila. Cyril, nagulat siya. Ayos ka lang ba? Ngumiti ako ng pilit. Oo. Nagpapahangin lang. Matagal niya akong tiningnan. Parang alam niyang may gumugulo sa isip ko. Mukhang mabigat ang iniisip mo. Napabuntong hininga ko. Pwede ba tayo mag-usap? Tumango naman siya. Naupo kami sa maliit na gazebo sa gilid ng kanilang bakuran. Doon ko binuhos ang lahat. Ang stress ko, ang takot para kay mama at ang nalalapit ko ng graduation at ang guilt na nararamdaman ko para kay Bren. Tahimik lang siyang nakinig. Hindi niya ako inuhusgahan. Basta nakikinig lang siya at iyon ang bagay na kailangan ko ngayon. Pagkatapos kong magsalita, ilang minuto kaming parehong tahimik. Napakabuti mong babae, Cyril. Sabi niya. Umiling naman ako. Hindi. Hindi totoo yan. Bakit naman? Napoy ko ako. Dahil may mali na akong ginagawa. Hindi siya agad sumagot. May mga pagkakataon talaga sa buhay na nalilito tayo, Cyril. Lalo na sa mga nararamdaman natin. Napatingin ako sa kanya. At minsan, hindi sapat ang mabuting intensyon para maiwasan ang komplikasyon. Mas lalo kong natahimik dahil alam kong pareho naming naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Hindi na namin kailangang banggitin pa ang pangalan ni Bren. Pareho naming alam kung bakit nagiging mahirap ang sitwasyon. Lumipas ang ilang linggo, mas naging madalas ang pagkikita namin. Minsan pagkatapos ng klase, minsan kapag may kailangan akong bilhin sa bayan, at minsan simpleng pag-uusap lang sa harap ng bahay. Unti-unti naging bahagi siya ng pang-araw-araw ko. Hanggang dumating ang isang hapon. Kakalabas ko lang noon mula sa eskwelahan nang biglang bumuhos ang ulan. Sakto namang nasa bayan ako dahil may plano akong bilhin gamit. Napilitan akong sumilong sa covered area ng hardware ni Arthur. Nakita kong nandun siya. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumayo. Cyril, gumiti ako. Nabasa ka na yata. Kaunti lang. Inabutan niya pa ako ng pamunas. Magkakasakit ka niyan. Hindi ko alam kung bakit pero kinilig ako ng mga oras na yon. At parang may mabigat na katahimikan sa pagitan namin. Cyril, napatingin ako sa kanya. May sasabihin sana ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano yun? Alam kong mali ang ginagawa ko. Natahimik ako, pero mahirap pigilan ang puso. Parang huminto ang oras, at sa mga sumunod niyang salita, tuluyan ang nagbago ang lahat. Mahalaga ka sa akin, Cyril. At hindi ko alam kung bakit sa dami ng babae. Ikaw pa, nakasintahan ni Bren ang nagustuhan ng puso ko. Napoy ko ako, dahil kahit hindi niya sabihin, matagal ko nang nararamdaman yun. At mas nakakatakot o mas natatakot akong aminin na parang ganun na rin ang nararamdaman ko. Arthur, may hina akong sabi. Alam kong girlfriend ka ni Bren. Masakit marinig ang pangalan nito ng mga sandaling yon. At alam kong hindi dapat. Tahimik siyang ngumiti. Pero hindi ko rin kayang magkunwari. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong nasarap ko ang isang desisyong maaaring magbago ng maraming bagay. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ako. Aalis na sana ako. Akala ko kaya ko nang tapusin ang lahat.
Pero hindi. Sa halip humarap ako sa kanya. At naging tapat ako. Sa totoo lang, natatakot ako. Bakit naman? Dahil hindi na kita nakikita bilang tsuhin ni Bren. Nakita kong medyo nagulat siya. At pagkatapos ay bumuntong hininga. Mula noon, Miss Love, mas naging mas malapit pa kami sa isa't isa. Mas bukas. Ngunit kasabay ng paglalapit namin ay ang pagbigat naman ng konsensya ko. Dahil bawat ngiti na binibigay ko kay Arthur, pakiramdam ko ay katumbas yun ang pagtataksil ko kay Bren. At alam kong hindi maaaring manatiling lihim habang buhay ang ganitong sitwasyon. Habang pauwi ako ng gabing yun, malinaw sa akin ang isang bagay. Hindi na lang to simpleng pagkakautang. Hindi na lang simpleng pagkakaibigan. May damdamin ng namamagitan. At kung hindi ako mag-iingat, darating ang araw na may masasaktan. At baka ang taong yun ay ang lalaking matagal nang nagtitiwala sa akin mula sa kabilang panig ng dagat. Lumipas pa ang mga buwan habang nasa barko si Bren. Lalong lumalim ang pagitan namin ni Arthur. Araw-araw na siyang parte ng buhay ko. Sa umaga may message siya. Sa gabi magkatawagan kaming dalawa. Magka-video call. At sa pagitan nun, palagi lang siyang nandyan kapag kailangan ko. Hanggang sa hindi ko na rin namalayan na mas madalas ko na siyang hinahanap kaysa sa boyfriend ko. Si Bren, ganun pa rin naman. Nangungumusta, nangungulila sa akin. Pero habang tumatagal, parang mas lalo nang lumalabo ang emosyon kong nararamdaman sa kanya. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng graduation ko. Pinaghirapan ko lahat ng taon na yon. At sa araw na yon, Miss Love, si Arthur ang unang hinanap ng mga mata ko sa crowd. At nakita ko siya doon, nakangiti at para bang proud na proud sa akin. Pagkatapos ng ceremony, lumapit siya. "Congratulations," sabi niya. "Salamat," sagot ko naman. Simple lang yun, pero pareho naming alam kung gaano kabigat ang lahat ng pinagsamahan namin bago umabot doon. Nang gabing yun, dapat masaya. Masaya si Bren na tumawag pa sa akin mula sa barko. Ngunit sa puso ko may kulang na. Pagkatapos ng selebrasyon, nagkita kami ni Arthur sa labas. Hanggang sa hindi na namin napigilan ang sarili namin, Miss Love. At nung gabing yun, naglapit kami. Dumiretso kami sa bahay niya. At doon ko unang nabigay ang sarili ko sa kanya, Miss Love. Opo, may nangyari na sa aming dalawa. At naging saksi doon ang bawat sulok ng bahay ni Arthur. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. At doon, nangyari ang pilit naming iniiwasan. Hindi kami bumalik sa dati pagkatapos noon. Mas naging totoo kami sa lahat. Mas naging malalim pa ang koneksyon namin at naging kami na rin. Habang si Bren ay patuloy na nagtitiwala at nangangarap para sa amin. Lumipas pang linggo, isang gabi noon, magkasama kami ni Arthur sa kwarto niya. Tahimik kaming dalawa hanggang sa bigla akong napatigil. Doon ko kasi naramdaman ang bigat ng lahat. Tumingin ako sa kanya at mahina akong sinabi na, "Arthur." "Bakit, Cyril?" tanong niya. Huminga ako ng malalim. Anong gagawin ko? Natahimik siya. At ako, tuloy ang pagpatak ng luha sa mga mata ko. Pakiramdam ko, mas mahalaga ka na sa akin kaysa kay Brad. Pakiramdam ko, ikaw na ang mahal ko, hindi na si Brad. Anong gagawin ko? Naiiyak kong sabi. Tahimik ang buong paligid ng mga oras na yon. Wala siyang naging sagot. Hanggang sa maya-maya ay tumingin siya sa akin at tumitig sa aking mga mata. At doon ko rin nakita na pareho naming alam ang totoo. Pero pareho rin kaming hindi alam kung paano haharapin ang lahat. Kaya heto ko ngayon, Miss Love. Naghahanap ng sagot, naghihingi ng payo. Sino bang pipiliin ko? Si Arthur o si Bren? Sana'y mabigyan niyo ako ng payo. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay, Miss Love. Nagmamahal, Cyril.